Hello, magandang araw mga kababayan. So kahapon, na itapik ko dito yung yung si Yoda, yung ang pakiramdam ko, sorry ah. Yung si Yoda, yung aspin na dininay sa Balay Dako na restaurant sa Tagaytay. Na kasi hindi daw parang ang dating wala namang sinabing word na ganun, pero ang dating kasi parang hindi inaalaw yung mga aspin dun sa restaurant. Base doon sa situation, may discrimination na nangyari, no? Na ang dating kasi sa ginawa ng balay dako, pwedeng ibang breed, pero ang aspin hindi pwede. Kasi ang nangyari doon, nagdahilan-dahilan pa yung yung balay dako na kesyo hindi pasok sa weight ng medium dog, etc., 'di ba? Pero hindi nila ma-diretso na na aspin kasi kaya hindi nila pinapasok. Kasi 'di ba may 'di ba iba kasi yung yung dating pagka Shih Tzu yung dala mo doon, or mga imported breed, no? Kasi social ang dating, tapos ironic nga Filipino themed restaurant yon, tapos bawal yung mismong Pinoy dog, 'di ba? Anyway, meron ako na dito. Meron akong napanood na reaction video dito, I'm so sure hindi naman bobo itong dalawang to. Mukha naman sila matalino, lalo na si tatay tsaka to si kuya. Pero dito ko naiintindihan, with all due respect sa kanilang dalawa, I think the way magsalita ito si tatay, parang lawyer din eh. Pero dito mo makikita yung yung mentality ng elitista. 'Di ba? Kahit na sabihin mong edukado ka, pero yung puso mo, pag hindi mo ginamit, pag puro utak lang, tapos hindi maganda kung hindi mo rin gagamitin yung puso mo eh. May intindihan nyo ako as we go along. So panoorin or pakinggan natin itong sasabihin nito. I do assume mag-ama sila, para sa sila matalino. Napanood ko itong first part, pero doon ako sa sasabihin ng tatay. Yun ang story ng nagko-complain na tao. So right now, what the question is, can an establishment just deny you based on their arbitrary rule that they can, just think of on the spot and just deny you from coming in like a restaurant? Well, siguro ang dating neto sa legal, 'di ba? Ang tingin ang tingin ko nga dito sorry masakit ang tiyan ko eh. Ang tingin ko nga dito kay tatay attorney to 'di ba? So, siguro ang pagtatanong netong anak niya ay regarding sa legal, no? Kung may legal matter ba? Yun ang story ng nagko-complain na tao. So right now, what the question is, can an establishment just deny you based on their arbitrary rule that they can, just think of on the spot and just deny you from coming in like a restaurant? Well, normally, a restaurant is considered a public place, no? Unless it's by invitation only. Then if it's a public place, normally there are rules and procedures when it comes to discrimination, especially against another person. No? But in this particular case, this is a little bit different because what is being discussed or what is being disallowed is the entry of a pet, no? So there are really no clear guidelines as far as that's concerned. In the United States, in the U.S., they have laws against discriminating against a particular person. No? But again, even that is not really totally applicable in all states. So there are some states that will respect that, and there are some states that would not have any guidelines with respect to that. So dito sa part na to, nagdi-discuss naman siya. Tingin ko legal yung tema ng pananalita niya. So this is really a very unique case, no? However, let's look at this situation carefully, no? Because even the owners of the pet are saying that they guess, no? So it's a guess, so they don't really know the intentions or the reason behind the denial, no? So maybe the people inside the restaurant or the managing the restaurant are just being polite because they saw something that they feel like it's not
really good for their establishment, no? So it's their prerogative to Nakaka-follow kayo na English yung sinasabi? Ako medyo eh. Baka mamaya, sige, ipagpatuloy natin. say no for to the entry of a pet, even if they say it's pet friendly. If they see that the pet is going to be harmful to others, no, that's their management prerogative. However, if they refuse the person as a person, then of course that's another story. No, the person can file a complaint with the Department of Trade and Industry for discriminatory practices, etc. No, so but again, as I said, this is going to be very difficult in terms of legal proceedings, no? So because again, there's no definite and clear guidelines as far as this is concerned. Nevertheless, if I were the pet owner, what I could have done is maybe tied the pet outside or leave it in my car and then continue have my sumptuous lunch or dinner. Dito pa lang halatang halata mo na wala sa puso niya yung yung mismong topic, 'di ba? I do admire na na-analyze niya based on legal point of view, no? Kasi parang yun ang alam ni tatay eh. Pero gusto kong ulitin, until dito parang nung una medyo nagigets ko yung technicalities, tapos biglang dumating dun sa yung gagawin niya, biglang bumagsak para sa akin. Diba? Hindi ko sinasabing mas matalino ako sa mga taong ito, no? Pero parang may masakit sa tengang pakinggan. Uulitin natin dun sa unang sinabi kasi English kasi ito eh. Mas maganda sana kung Tagalog. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi kayo nakakaintindi ng Tagalog, pero mas mapapag-usapan kasi natin ito if Tagalog. So, start tayo do sa tanong nung anak niya. Saan na ba banda dito 'yon? So, dito tayo mag-start, Pero wala na akong nadinig. So, yun, ang story ng... So, yun yung story. Kinwento niya, So, alam naman na natin yung istorya. So, ito yung tanong nung anak. Nagko-complain na tao. So, right now, what the question is, can an establishment just deny you based on their arbitrary rule that they can, just think of on the spot and just deny you from coming in, like a restaurant? Well, actually, kung akong hindi legal, hindi legal, hindi ako legal mag-isip, Pero for me, kung wala naman dun sa rule na nilagay ko, anong reason para i-deny kita? 'Di ba? Anong reason? Kasi dun tayo, dun tayo papasok dun sa reason eh. Ngayon, kung on the spot mong iisipin na i-deny ka kahit sa'yo yung property, huwag ka na mag-rule. Di ba? Kasi magiging inutil yung sinulat mong rule eh. Kasi ang nangyari kasi doon, di ba, may mga rules naman sila, pero wala naman sa rule doon na bawal papasukin yung aspin. Di ba? Wala namang sa rules yun eh. Kasi unang-una, yun naman talaga yung yun naman talaga yung reason. Ayaw lang sa aspin. Di ba, men? Kaya kung ang tanong ay, for me, hindi to legal ha. Hindi to legal. Common sense ang gagamitin ko. Establishment just deny you based on... Ang tanong kasi ni pwede bang i-deny ka ng establishment dahil on the spot lang nila naisip yung rule na parang bang dahil trip lang nila na ayaw kang papasukin. 'Di ba, for me, ang unang tatanungin kung hindi naman ako nakakalabag sir, bakit mo ako i-deny? 'Di ba? Now, gagamitin naman dito. Hindi, ako may-ari ng restaurant, pag ginusto ko, di ayaw. 'Di ba? Pero kailangan sagutin mo 'yun eh. Bakit mo ko i-deny? Karapatan ko din naman yun bilang customer mo, malaman mo. Ngayon, kung wala ka maisasabi sa akin, kung bakit mo ko i-deny, may sablay ka. 'Di ba? Yes, karapatan mo yan eh. Karapatan mo yan dahil property mo yung restaurant. Kaya lang, kailangan sabihin mo sa akin, bakit mo ko i-deny? Yun lang naman. Hindi ko naman ipapagpilitan na pumasok dyan kung ayaw mo eh. Kaya lang gusto ko lang malaman. 'Di ba?
their arbitrary rule that they can, just think of on the spot and just deny you from coming in, like a restaurant? Well, normally, a restaurant is considered a public place, no? Unless it's by invitation only. Then if it's a public place, normally there are rules and procedures when it comes to discrimination, especially against another person. No? But in this particular case, this is a little bit different. Pet naman. Because It's a what pet. is being discussed or what is being disallowed is the entry of a pet, no? So there are Kasi really- may nag-comment diyan sabing ganoon Parang ano lang 'yan, mali mali yung analogy, bagamat matalino yung nagko-comment dahil base dun sa grammar niya, ano. Yun kasi sa atin sa Pilipinas Ang pinapagbasihan ng talino yung sa grammar. Kung magaling kang mag-English, yun ang basihan ng talino sa atin. Sa ayaw nyo sa hindi. Ang isang nabasa kong comment dun sa isang post, kumbaga daw sa dress code, kung bawal daw yung dress code, may karapatan ka daw pigil. Bakit mapupunta sa dress code? Yung dress code na sinasabi mo ay may written rule tungkol doon. 'Di ba? Bago ka pumasok doon sa lugar, may rule talaga. Pagsasabihan ka niya, oy, kailangan naka-formal ka. 'Di ba? Bago ka man pumunta doon sa lugar, alam mo yung rule Kaya kung talagang lalabag, hindi ka pwedeng ngumalngal ng diskriminasyon doon dahil ahead of time sinabihan ka na kung anong dapat mong isuot. Pangalawa, hindi naman tungkol sa suot ang pinag-uusapan. Tungkol ito sa lahi. Lahi na or breed na nilagyan na restriction na hindi naman talaga dapat. Nagigets nyo? Parang ganito yan, men Halimbawa, may restaurant dito sa Pilipinas, ano? Tapos, hindi ka pwedeng papasukin dahil ikaw ay ita. Mabango ka naman, naligo ka naman, pero ang itsura mo mukha kang ita. 'Di ba? Anong kaibahan mo sa ibang tao yung itsura mo lang? Ibig sabihin, diskriminasyon 'yon. Wala naman sa rule na bawal papasukin ng ita Hindi naman in-inform na lahat ng ita bawal pumasok sa restaurant, 'di ba? On the spot na nakita kakaiba ang itsura ng ita, hindi na pinapasok. Diskriminasyon 'yon. Paano kung may pera din naman yung ita? 'Di ba? Itsura niya lang talaga. Yun kasi ang nararamdaman ng mga nung mga kumampi kay Yoda. 'Di ba? So ipagpatuloy natin. no clear guidelines as far as that's concerned. In the United States, in the US, they have laws against discriminating against a particular person. No? But again, even that is not really totally applicable in all states. There are some states that will respect that, and there are Ang some layo nung ni states that ni would not have tatay. any guidelines with respect to that. No, so this is really a very unique case. No, however, let's look at this situation carefully. No. Because even the owners of the pet are saying that they guess, no? So it's a guess, so they don't really know the intentions or the reason behind the denial, no? So maybe the people inside the restaurant or the managing the restaurant are just being polite because they saw something that they feel like it's not really good for their establishment, no? Kaya nga yun nga ang aalamin Ano yung naging factor para nasabing hindi good yun para sa establishment nila? Yun ang hindi masabi-sabi. 'Di ba? Pag hindi mo masabi-sabi ang isang bagay, ibig sabihin may tinatago ka. At alam mo sa sarili mong mali 'yon. 'Di ba? Alam mo sa sarili mo na magtutunog mandidiscriminate ka. Alam nila sa sarili nila 'yon. Hindi nga nila masabi-sabi kung ano yung reason Kahit nga doon sa apology letter niya, hindi nila ma-address kung ano ba talaga yung dahilan. 'Di ba? Ang sabi kasi ni tatay dito, nagiging polite pa daw 'yon. Nagiging polite pa daw yung, hindi ko naiintindihan yung mentality ni tatay o baka hindi ko lang talaga maabot yung level ni tatay dahil sobrang talino ni tatay. 'Di ba? Baka mamaya kulang pa yung kasi sabi niya dito ang sabi, kasi English sabi ka na, No? So this is this is really really a very unique case.
However, let's look at this situation carefully. No? Let us look this situation carefully. Suriin daw natin ng may pag-iingat, di ba? Because even the owners of the pet are saying that they guess, no? So it's a guess. So they don't really know the intentions or the reason behind the denial, no? So hindi alam daw ng mga pet owners yung reason behind the denial. Hindi nila alam kung ano yung rason bakit dinideny yung si Yoda napapasukin, yung Aspin. Tama? So maybe the people inside the restaurant or the managing the restaurant are just being polite because they saw something that they feel like it's... Kaya nga, kung may nakita sila, ito yung ano ko sabing ganun, maybe daw may nakita yung management na it's not really good daw. Really good for their establishment. For their establishment. Kaya lang, dapat i-inform mo yun. Yun nga ang hindi nagawa ng restaurant. Yung i-inform mo. 'Di ba? Hindi ko naiintindihan si tatay kung saan siya nanggagaling. No, so it's their prerogative to... Prerogative, yes. 'Di ba? When you say prerogative, ano ba yung sa pagpapasya nila, tama ba ako? Ano ba ang meaning ng prerogative? Kasi kung hindi ka daw papasukin ng hindi ka daw papasukin, prerogative daw nila. Tingnan natin yung meaning ng prerogative nga para maintindihan natin. Prerogative. Karapatan or privilege daw ang prerogative. Prerogative daw nila kung i-deny ka o hindi. Yes, I do agree. Kahit ako yung may-ari ng restaurant, kapag ayaw kitang papasukin, ano ko yung karapatan ko yun? However, kailangan kong i-explain sa'yo kung bakit. Yun ang hindi malinaw kasi sa kaso na to. Yun ang, ewan ko ba kung bakit hindi na ni tatay yun. Totoo naman, pero kailangan sabihin bakit. Halimbawa, ikaw, ikaw, bawal kang pumasok dito sa restaurant ko. Bakit po? Lasing ka Baka mamaya magwala ka dun sa loob May dahilan ako. Bawal dito lasing, bawal dito nakainom. 'Di ba? Or kahit masakit hindi ka kasi naligo, mabaho ka. Pwede, 'di ba? At least may dahilan. Kahit na mababaw yung dahilan, pero ito kasing restaurant, 'di ba? Hindi masabi-sabi yung dahilan, ang daming palusot. Doon nagkakaroon ng problema. Actually, mas maganda nga lang kung discriminatory din lang ang babagsakan. Dapat diniretso. Bawal po ang Aspin. Gumano na lang sana At least, hindi na tayo mahirapan, di ba? At least, alam na natin na talagang nagdi-discriminate sila. Hindi yung kung ano-ano pa mga pinagsasabi Na kesyo yung timbang daw ng aso. Di ba? Yung may sinasabi pang safety ng paano maging safety askal? 'Di ba? Kumakain nga ako sa karinderya, doon sa kinakainan kong karinderya na may ipis. 'Di ba? Yung malapit dito sa amin, may natutulog na askal doon, di naman nang iistorbo. Yung mga askal na ngayon, mas pa yan May respeto pa yung mga yan Naghihintay lang yan sa tabi mo kung kailan mo sila babatuhan ng pagkain 'Di ba? Hindi naman sila nananakmal Yun ang point of view ko May askal ba na kumakain ka sa restaurant kahit yung sa karinderya biglang aakyatin ka? Anyway, medyo nalalayo tayo yun lang naman ang sabi dito ni tatay. Say no for a... Prerogative daw nila to say no. To the entry To the of pet. entry. If they say it's pet friendly, if they see that the pet is going to be harmful to others, no? Yo, ang tanong ba, kapag nakita daw nila ang pet daw ay magiging harmful daw sa other, yun ba yung case? 'Di ba? Yun ba yung case? Hindi naman yun Hindi nga masabi-sabi nung yun, okay pa yun yung sinabi ni tatay kung ang sinabi ng restaurant, hindi po papasok si Yoda kasi mukha pong may rabies. 'Di ba? At least may dahilan na valid. 'Di ba? That's their management prerogative. However, if they refuse the person as a person, then of course that's another story. The person can file a complaint with the Department of Trade and Industry for discriminatory practices. I think same lang naman Same lang naman ang logic nun
'Di ba? Kaya lang hindi natin pwedeng idaan sa legal dahil walang malinaw na batas pagdating sa pets. Sa tao ganun din. 'Di ba? Wala lang kaya nga dito ang gagamitin natin yung pagiging human natin. Kung paano natin ilalabas yung compassion natin sa animals. Hindi na ito usaping legal kasi eh. 'Di ba mga kababayan ko? Hindi na ito legal. Ito ay pagiging tao mo na may pagmamahal sa hayop. Dinideklara kasi ng establishment na pet friendly sila. 'Di ba? etc. No? So, but again, as I said, this is going to be very difficult in terms of legal proceedings, no? So, because again, there's no definite and clear guidelines as far as this. Oo, itapon muna natin yung legal na aspeto. Ang lang kasi dito, ang pinag-uusapan dito, yung pagiging compassionate mo bilang human. 'Di ba? Hindi ka ba naawa? Kasi mga men, yung mga aso na yan, hindi lang na, ipapagpatuloy natin. Dito parang nagpanting ang tenga ko sa sinabi ni tatay eh. Sir, nevertheless, if I were the pag siya daw yung pet owner, what I could have done is maybe, tie the pet outside. Ang gagawin niya na lang daw ay tie the pet outside. Or left it, leave or it in my iiwan car, daw and sa then kotse at continue daw kumain. Dito makikita ang mentality pag hindi pet lover, pagka walang pakialam dun sa Hindi, I'm saying kasi ito ay parang ang nito ni tatay, bagamat prerogative niya ring sabihin yun. Dahil yun siya eh. 'Di ba? Hindi naman natin siya mababago. Pero ang ang statement na to galing kay tatay ay insensitive. Sa mga katulad ko na nagmamahal sa mga hayop. Kasi ang sabi niya dito, hindi naman mali 'yun. Hindi naman mali, 'di ba? Pero dapat naiintindihan niya rin kung bakit nagagalit yung mga tao. Kasi kung papakinggan mo to sinabi, kung siya daw yung yung pinagsabihan, this is going to be very difficult in terms of legal proceedings, no? So, because again, there's no definite and clear guidelines as far as this is concerned. Nevertheless, kung siya daw, kasi siya yung pinag-uusapan siguro walang pet to kaya hindi niya naiintindihan. If I were the pet owner, what I could have done is maybe, tie the pet outside or itatali niya na lang daw sa labas. Leave it in my car and then continue have my sumptuous lunch or dinner in the said place if that's the real purpose that I went there, no? Of course, the good thing here or the bad. Diba? Dahil yun naman daw ang purpose ng pumunta ko na kumain na lang siya pero hindi niya naiintindihan. Yung nagalit na yon, hindi naman pet lang talaga ang trato dun sa aso Baby niya yun Baby niya yung aso Yung mga, may intindihan nyo ako, di ba, mga fur parent dyan, hindi nyo basta pet lang yan. Anak nyo yan Tama? Hindi yan kaya gusto nyo kung kayo ay kakain ng lunch doon at mag-i-enjoy doon sa loob, gusto nyo kasama nyo yung anak nyo. Di ba? Anak nyo yan Hindi naman trato. Akala nyo yung katulad nung dati na si bantay ka lang, diyan ka sa labas. No. Merong mga taong gano'n, tumatrato na, oo, bantay ko yan, gwardiya yan sa labas. Pero ito, clearly, itong mga asong to, lalo na sa panahon ngayon, hindi na yan pet lang. Anak yan. Mahal na mahal yan ng mga, ng mga amo nila. Di ba? Kaya nga unang-una kaya nga supposed to be yun dapat ang naiintindihan ng restaurant Di ba? Kasi nga sinabi nila pet friendly sila. Yun dapat ang unang-unang naiintindihan ng restaurant. Di ba? Parang dito pa lang parang hindi naiintindihan ni tatay yung Di ba? Kung siya daw yun, ikaw yun. Syempre, ang pinag-uusapan dito yung pulso ng nakararami na pet lover. Hindi naman basta yan na nakisakay lang itong problema na to ay hindi lang naman ito yung tungkol sa chismis na tungkol sa mga artista na wala namang kinalaman ang buhay natin doon. 'Di ba? Yung halimbawa
si Daniel Padilla ay pinukpok ng kaldero ng restaurant. Wala na tayong pakialam doon. Pero ito kasi, nakaka-relate tayo lahat dito eh. Kasi yung mga nagalit dito, may tinuturing na anak na aso or pusa. Na animal lover. Di ba? Medyo umano ako dun eh. Kasi ito talaga, never naman talagang, usaping legal. Kasi nung unang narinig ko to, wala akong makikita pwede mo ikaso doon sa restaurant eh. However, di ba, may ginagawa ka na as a human, nakakadiri. Di ba, parang ganito yan, men, nagkukotse ka. Tapos may kumakatok sa'yo na isang tao na madumi. Tapos humihingi ng tulong sa'yo na baka pwedeng isa kayong nanay niya kasi idadala sa hospital. 'Di ba? Mamamatay na yung nanay niya. Halimbawa, let's say may nararamdaman yung ina-attack sa puso yung nanay niya. Madumi. 'Di ba? Hindi mo pinasakay. Madudumihan kasi yung sasakyan mo eh. Tama? Krimen ba yun? Natanggihan mo yun? Hindi naman krimen yun eh. Wala naman pwedeng ikaso sa iyo yung humingi ng tulong sa iyo na tinanggihan mo eh. Tama? Kahit iwanan mo yun, hindi ka naman makakasuhan dun eh. Pero as a human, 'di ba, yung kapwa mo mamamatay na at ang gagawin mo lang naman, isasakay mo sa kotse mo, ida-drive mo sa pinakamalapit na hospital. 'Di ba? As a human ha, wala na tayong usapin ng legal dito. May mga senaryo kasing ganyan eh. Yung alam mo yun, yung mga bagay na kahit hindi mo gawin, hindi ka naman kakasuhan. Pero alam mo yun, pwede kang ibagabag sa konsensya mo nun eh. Yung matutulog ka, nakikita mo yung mag-ina na sana pala tinulungan ko na lang sila. 'Di ba? Hindi batas yung uusig sa iyo noon, yung konsensya mo. 'Di ba? May mga senaryo kasing ganon. Kadalasan yung mga elitista, hindi nila naiintindihan yung mga ganyan. 'Di ba? Katulad nito, no, siguro hindi ko naman sinasabing bobo si tatay kasi I do believe na mataas ang pinag-aralan nito. The way siya magsalita, 'di ba? Pero hindi niya naiintindihan yung yung sentimiento ng mga tao kung bakit nagkaroon ng kontrobersiya itong issue na to. 'Di ba? Bad thing here, let's look at both sides, no? The bad thing is, of course, the restaurant now is getting a lot of flack and a lot of bad publicity, that it's like a discriminatory place, and so some people might avoid it. On the other hand, it might be attractive to the elitists, no? To people who have the means and who are in the upper strata of society, because they would feel that the place is really exclusive to people who are more unique or more exclusive, no? Sadly, totoo siya doon. Sadly. Mas magiging attractive yung place na yun sa mga elitista. Make sure namin na walang mabahong aspin na papapasokin doon. Kaya yung mga fur baby namin ay safe na safe doon. Siyempre, may mga iba dyan na meron nga akong nabasa sa Facebook, 'di ba? Naawa ako doon sa aspin. Puro galis. May collar siya eh. Pinapakain nung neighbor nila, nung kapitbahay nila. Hindi nila maampon-ampon yung aso kasi ang may-ari nun ay yung tabing bahay. Tapos pinagsabihan nila yung may-ari, sabing, tinry naman namin paggamot yan, bla 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 bla. Pero ang ginagawa doon sa aspin, hinahayaan lang magpalaboy-laboy. Pero nakikita niyo FB post nung may-ari. Merong mga imported breed siya na yun yung pinapang Instagram niya, pinapang FB niya. Pero yung aspin, ang role lang sa bahay na talagang bantay lang talaga sa labas. 'Di ba, no? Nakakaawa. 'Di ba, kawewe. So this is the plus and minus of this Kasi 'di ba,
Ang askal kasi abundant yan sa Pilipinas eh. Hindi katulad yan ng mga Shih Tzu na pag yan talaga ang ang inano mo, inalagaan mo, social ka, 'di ba? Aspin anytime pwede kang pumulot sa kalsada niyan eh. Yung kasi mentality eh. Tapos ang ang na-stereotype pa na pag aspin, galisin, di ba? Kaya ayaw idikit sa mga may breed. Yun kasi ang mentality kadalasan eh. But on the overall, of course, it's not good for any establishment to make a customer feel bad, no? They could have said it directly that, ma'am, pwede ba pakiiwan na lang yung aso nyo muna sa Hindi nga pwede sabihin yon. Si tatay hindi rin talaga naiintindihan eh. Kasi kung mas lalo silang pauulan na ng batikos pag yun ang sinabi nila. Ang problem kasi gusto nilang tanggihan na hindi nila masabi kung ano yung reason. Di ba? Kasi baka tingin namin hindi makakasama yan sa mga ibang client namin dito sa restaurant. I mean, say a gentle and polite conversation could have happened. Hindi rin. Hindi. Kahit pa, biro mo, ganito parang ganito yung level eh. Di ba? Pwede nyo pong wag isama yung kasama nyo. Ang pangit po kasi eh. Gentle naman yung yung pakikiusap. Pwede yung kasama nyo na yan. Ang itim niya, tapos ang pangit pa. Baka isipin kasi ng mga kumakain dito, mga ganyang itsura yung kumakain sa amin. I'm so sorry po. Pwede po ba na wag nyo na siyang isama? Pwede ba yon? Kasi nga, dito papasok yung yung puso mo bilang totoong animal lover. Kasi katulad do sinabi ko kanina, hindi naman talaga pet ang tingin mo dyan. Anak ang tingin mo dyan sa mga yan eh. Masakit yun. 'Di ba? Kahit na yung sinasabi ni tatay, kasi hindi naiintindihan talaga ni tatay eh, no? Pwede daw sabihin na, said it directly that, pwede naman daw sabihin directly na pwede na pakiiwan na lang yan. Masakit yun. Hindi pa rin nice yun. 'Di ba? Ito ang solusyon dyan. Kung ayaw nila na may mga aspin na pumunta doon, totally ipagbawal na nila yung pets. Para walang away. Kasi sa totoo lang, ang tingin ko, napipilitan na lang na magkunyaring pet-friendly ang mga yan para makuha nila yung market ng mga ng mga tao na may mga pets. Kasi nauuso na yan, men eh. Kahit sa SM, na idadala na yung mga aso sa SM, di ba? Nauuso na kasi, kaya siguro para maging para maging sa kanila yung market na mga dog lovers. Kasi minsan pag may mga pet na Shih Tzu, may mga pera talaga yung mga yan, may mga pang-groom yan, di ba? So, yun din siguro inisip nila. Kaya lang, syempre, nangingibabaw pa rin yung gusto nila, maging presentable naman sila. Kaya lang, syempre, intindihin mo, dapat wala kang diskriminasyon. May mga aso naman na mukhang mukhang, yung katulad nun ni Yoda, mukha naman siya malinis eh. Hindi nga lang siya kasing fancy ng mga Shih Tzu, di ba? Yung aso nyo muna sa kotse nyo kasi baka tingin namin hindi makakasama yan sa mga ibang client namin dito. Hindi makakasama. Ibigay mo pa rin dapat ang reason nun. Bakit sa tingin mo makakasama meron sa aso ko? 'Di ba? Kung hindi pa rin masasagot 'yung sablay pa rin 'yung dahilan na pinropose ni tatay sa restaurant. I would say a gentle and polite conversation. Kahit na hindi nakukuha sa gentle 'yun. Sorry ha kung ang tingin niyo dinidebate ko ang attorney. Pero hindi kayo ba makukuha ba sa gentle 'yon? Discriminatory pa rin 'yun eh. Katulad ng sinabi ko kanina Halimbawa, kahit halimbawa yung maid nyo, yung katulong nyo kasama nyo, part ng family yun eh. Yung maid. Pwede bang sabihin na, pwede po ba yung katulong nyo, iwan nyo po dyan sa... Tao yun eh! Part ng family namin yan eh. Pwede ba yon? Pwede ba yung katulong nyo,
iwanan nyo muna sa labas. Kahit pa nice ang pagkakasabi, no, kasi baka ano, 'di ba? Hindi ano, or katulad do sinabi ko kanina, no, pwede mo yung maitim na kasama nyo, iwan nyo sa labas, baka po kasi ano, isipin ng mga tao na ganyan pong itsura yung mga kumakain sa amin. Kahit na gentle pa, kabastusan pa rin yun. 'Di ba? Nagki-claim ka na pet friendly ang lugar mo Tama? Could have happened so that they could still pursue their meal, no, without Ang isip pa rin ni ang isip pa rin ni tatay, ang pagpunta dun ay para lang makakain. Kung ganun lang ang reason, di sa bahay ka na lang. Kaya ka pumunta ng restaurant, isa na doon, maganda kasi ang view daw dun sa balay dako Tsaka yung ambience, yun kasi yung purpose doon, at tsaka mag-enjoy ng hassle-free. Hindi basta kumain lang. Nagigets nyo ba, mga kababayan ko? Mukhang hindi nila na ano yung punto, no? having to make the issue a lot more complicated. No? So this is the pros and cons of what happened, because this is really unique. Against people, anti-discrimination or being discriminating against people, there could be cases that could be filed against that because there's civil code to that effect. But when it comes to pets, that's another story altogether, no? Because there are really no clear guidelines as far as that's concerned. I think it's really the management prerogative to disallow pets if they want to. So the lesson here is basically, if someone discriminates you, like a restaurant or an establishment, based on your physical outlook, like if you as a person, they discriminated you, then that's basically illegal, right, Dad? Well, technically, yes, no? But again, that can be challenged in court, no? If there will be hearings or proceedings towards that, no? Maybe you can complain with the Department of Trade Industry first, no? Before you go to a judicial body. But at the end of the day, as I said, it's really very challenging to pursue such a case, no? Not only it's taxing, it's expensive. So if I were the person, I would rather avoid that place. I mean, there are so many other restaurants anyway that you could choose from. So why insist on a place that's not going to be So sabi niya, ba't ka daw mag-i-insist doon sa lugar kung ayaw doon? Hindi iyon yun Ewan ko kung paano siya naging... Hindi, siguro naging abogado siya kasi dahil sa talino niya, yung parang sabing gano'n, ba't mo naman i-insist yun? Sabi niya dito, challenging daw mag-pursue ng case. Hindi naman pagsampa ng kaso yun case, no? 'Di ba? Let's say sa humans tayo mapunta. 'Di ba? Sa humans tayo mapunta, wag muna sa pets kasi wala nga naman daw batas ang discrimination tungkol sa pets, no? Pero kung sa humans tayo mapunta, yung halimbawa, katulad ng example ko kanina, maitim yung kasama nyo. Hindi pwedeng or ita kasi yung kasama nyo Let's say may kaklase kang katutubo, 'di ba? Nangyayari yan, may mga nakapag-aral na nakaklase mo na papasok sa restaurant, bawal po siya kasi maitim siya, di ba? Mga ganon. Let's say ganon, ang sabi ni kuya, ni tatay, not only it's taxing, it's kasi kung magdedemanda ka pa daw, expensive daw yon, di ba? Gagastos ka pa. expensive. So if I were the Kung siya daw, halimbawa naka-face daw ng discrimination na gano'n, kung siya daw, person, I would rather avoid that place. iiwasan na lang daw yung lugar. See, there are so many other restaurants anyway. Kasi marami naman daw restaurant, 'di ba? Ang sa akin, hindi niya naiintindihan na may pinaglalaban dito na para hindi na maulit-ulit. Kasi kung ganyan ang mentality natin, 'di ba? Lalo mong kukonsintihin na dumami ang mga nagdi-discriminate na 'yan. Well, tama nga naman 'yun, hindi ko pinapamalian 'yung para hindi ka na magastusan or hindi ka na para magkaroon ka na ng peace of mind. Pero mauulit at mauulit kasi 'yan pag hindi ka nag-ingay tungkol diyan Tama ba, mga kababayan ko? Yan ganyan mentality na di sa iba na lang ako kakain, Pwede naman, kaya lang syempre hindi yung mga, I'm so sure yung mga ibang restaurant diyan aayusin na yung rules nila. May pakinabang yung nangyari. Yung nag-viral na yan. I'm so sure aasikasuhin na ng mga restaurant yung mga nila. Mga rules nila regarding that. 'Di ba? May nahihita tayo
pagka yan ipinaglaban mo, hindi yung ayaw nyo, idilipat na lang tayo. Hindi kasi matututo yung ano dun eh. Wala kasing change na mangyayari pagka ganon. You could Well, hindi ko naman sinasabing mali yun, ano, yung sinabi mo. Kaya lang, ang hinahabol kasi natin dito yung pagbabago. choose from. So why insist on a place that's not going to be... Hindi naman insist din pati. Di ba? Hindi mo naman pipilit yung sarili. Tinatanong mo lang, bakit po bawal? Para malinaw lang. Actually, yung willing din naman na willing din naman na hindi na i-insist eh. Basta nasa rules lang. 'Di ba? Kung mababasa mo yung post, hindi naman ini-insist eh. Hindi naman ini-insist yung papasukin yung aso doon. Basta kaya nga naghahanap ng kung may fine print man lang sana doon, 'di ba? Na bawal po ang 15 kilograms above or 16 kg above, 'di ba? Eh kaso wala nga maipakita. Kaya ngayon na naging issue. Wala naman daw problema kung bawal. 'Di ba? Customer friendly as far as you're concerned. On the other hand, if you're the restaurant owner, it's also bad publicity for you if you're refusing clients, Yes. no matter who they are, no? Because if you do that, that means to say you're not really customer oriented, no? So as an establishment like a restaurant, they should be very, very hospitable, and they should be very welcoming, and they should handle it properly and how to manage such incidences or such clients. Yeah. Actually yung yung ginawa nung ang sabi niya kasi kailangan daw sabihan ng politely. 'Di ba? Yung customer. Yun din naman talagang ginawa ng Balay Dako eh. Kung mababasa mo, parang hindi nila binasa ng maayos yung problem eh, no? Yun naman talagang ginawa ng Balay Dako, maayos nilang sinabi na sir, hindi po pwede siya. Hindi lang masabi ko ano yung dahilan. Basically, kung ano yung sinabi ni attorney dito, yun din ang sinabi ng Balay Dako talaga. Kaya lang, nabastusan pa rin yung yung may-ari. Kaya hindi effective yung sinasabi ni attorney. Diba? Hindi nila ma-show kung ano yung reason kung bakit ipinagbawal talaga. Well, okay lang sana kung ipapagbawal po namin yung aspin mo. Bakit po bawal? Eh bumubula na yung bibig mamaya makarabis pa dito yan eh. Okay na yung ganun. Pero yung walang maitukoy, 'di ba, na nag-iimbento ng rule sa harap mo. 'Di ba? Halatang niloloko kayo nun eh. Yeah, but with regards to pets, there's no clear-cut rules on discrimination because it only applies to humans. So in this case, there's really only moral suasion that can be done by the customer, right? Yes. It could have been a gentle discussion between the parties that, if Gentle naman yung discussion eh. Hindi talaga nagbabasa si tatay tsaka Gentle yung naging discussion. 'Di ba? Hindi lang sila magtugma. 'Di ba? Wala namang sinabing nagsigawan sila doon doon sa narrative eh. Hindi naman sila nagsigawan doon eh. 'Di ba? Gentle, kaya nga lang ang problema, kahit gentle magsalita, hindi nila masabi-sabi kung ano yung grounds. Kung bakit hindi pinapasok si Yoda. if my pet is not acceptable, maybe I can just leave it in the car or tie it outside, and then we can still continue our meal. Yung thinking ni tatay, hindi niya naiintindihan, And then everything would have Kaya nga may comment dito nabasa ko Parang wala sa puso niya yung tara mo ha, dito sa may bandang dito, kami ganon. Tie the pet outside or leave him in my car to enjoy the scrumptious lunch. I'm not really sure you understand the context of the issue. Oo nga, no? Tumaas ang kilay ko doon sa sinabi niya. Di ba? Siguro para sa'yo, aso ay tinatali lang. Ito yung sinasabi ko, tama, di ba? Wala sa mentality kasi nung nagsasalita, yung importansya ng tao. Ay, ng pet child, ng fur baby. Di ba? Minsan din kahit anong talino mo kung hindi mo naiintindihan yung sitwasyon, parang nakakahiya. fine, But I guess both parties got carried away with their sentiments. So Hindi, wala namang maayos yung pag-uusap.
Ang problema lang talaga, hindi lang talaga masabi kung ano ba yung problema. Anyway, mga kababayan ko, no, naka 45 minutes din ako. Paki-comment na lang po sa baba kung ano yung tingin nyo dito. Maraming salamat po. Bye-bye.